Sa isang paaralan kung saan nag-aaral ang estudyanteng si Beth ay buong tapang na ipinagtanggol ang kanyang kaklaseng si Ana mula sa ilang pilyong lalaki sa kanilang klase. Hinarap niya ang mga nang-aasar na nagresulta sa pagtigil ng mga ito sa pang-iinis kay Ana. Pagkatapos ng klase nagkakilala at nag-usap sina Ana at Beth at nagpasalamat si Ana kay Beth sa pagdepensa sa kanya sa klase. Habang nagkukwentuhan sila, nalaman ni Ana na si Beth ay isang transfer student mula sa ibang lungsod. Sa paglipas ng panahon, itinuring ni Beth si Ana bilang parang isang tunay na kapatid. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa napag-usapan ni Beth ang tungkol sa ama ni Ana at tinanong niya rin si Ana tungkol sa edad nito. Sa paglipas ng panahon, nalaman ni Beth na si Ana ay anak ng isang mayamang lalaking nasa gitnang edad. Pag-uwi ni Ana sa kanilang bahay, naghapunan siya kasama ang kanyang masayang pamilya. Habang kumakain, ikinuwento ni Ana sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang bagong kaibigang si Beth. Kasabay nito, humingi siya ng pahintulot na maimbitahan si Beth sa paparating na birthday party ng kanyang ama. Sumang-ayon naman ang mga magulang ni Ana at pinayagan si Beth na dumalo sa kaarawan ng ama ni Ana. Pagkatapos kumain, pumasok si Conrado, ang ama ni Ana, sa silid kasama ang kanyang asawa na nagplano na tingnan ang ilang mga dokumento mula sa opisina. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagulat nang makita ang mga hubad na larawan ng kanyang sekretarya mula sa opisina. Mabilis na isinara ni Conrado ang laptop bago pa man ito mapansin ng kanyang asawa. Upang maiwasan ang atensyon ng kanyang asawa, sinabihan niya ito na gusto niyang sisirin ang kanyang perlas. At kasunod nagdigmaan ang mga ito sa kama. Kinabukasan, nagdaos si Conrado ng isang maliit na salo-salo sa opisina upang ipagdiwang ang tagumpay ng marketing team sa kanilang pag-abot ng mga target ng kumpanya para sa buwan. Matapos ang kanyang mga opisyal na gawain, pumasok siya sa isang pribadong silid kasama ang kanyang sekretarya na si Catherine. Doon, buong pagmamalaki na nagtanong si Catherine tungkol sa mga larawan niya mula noong nakaraang gabi. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Conrado dahil ang mga ginawa ni Catherine ay halos nagdulot ng pagkasira ng kanyang pamilya. Dahil dito, naging emosyonal si Catherine dahil sa kanyang kalokohan. Samantala, nagkaroon ng flashback na nagpakita ng mga nakaraang araw nang magkasama sina Catherine at Conrado sa kanyang opisina. Sa gabing iyon, nanatiling matatag ang kanilang relasyon bilang boss at sekretarya. Kahit na hindi inaasahan, nagpasya si Conrado na magpakita ng pasasalamat dahil si Catherine ang naghanda ng presentasyon para sa isang kliyente na sa huli ay nakatulong sa kumpanya na makakuha ng kontrata. Habang nag-i-enjoy sila sa kanilang mga inumin, unti-unting naging mas personal ang kanilang pag-uusap. Ibinahagi ni Conrado kay Catherine ang tungkol sa pagiging labis na selosa ng kanyang asawa. Ngunit para kay Catherine, normal lamang ito dahil sa bad boy na itsura ni Conrado na siyang nagiging dahilan kung bakit maraming babae ang naaakit sa kanya. Ang pahayag na ito ni Catherine ay parang naging daan sa pagsisimula ng kanilang lihim na relasyon ni Conrado. Kasunod ang tumitinding pisikal na tensyon at impluensya ng alak ay nagbigay ng ideya na dapat nilang sulitin ang pagkakataon. Hindi napigilan ni Conrado ang kanyang embutido na tumayo at agad na inararo ang bukirin ni Catherine. Isang gabi nang matambakan siya ng trabaho, nagdesisyon si Conrado na mag-overtime upang matapos ang ilang karagdagang gawain. Dahil sa labis na antok, nagpasya siyang magtimpla ng kape upang manatiling gising hanggang sa matapos niya ang kanyang mga gawain. Sa kabila nito, labis ang kanyang pagkabigla nang bumalik siya at makita si Catherine na naroon pa rin at hindi umalis. Sinundan ito ng pagkahayag ni Catherine na hindi niya makakalimutan ang gabi ng kanilang pagtatagpo. Inamin niya na nahulog ang kanyang puso sa kanya kahit na alam niyang may asawa na ito. Dahil dito agad na namang uminit ang tambutso ni Conrado at pinasok ito sa kuweba ng mga tribong Manobo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng pagkabahala si Melba, asawa ni Conrado. Nag-aalala siya na baka nakidnap ang kanyang asawa o mas grabe pa, na baka siya'y nadisgrasya sa daan. Dahil dito, iniutos niya sa kasambahay na magbantay sa bahay. Nang nasa loob na si Melba habang ang dalawa ay nagdidigmaan sa loob, nakita ni Conrado ang kanyang asawa sa ibaba na papalapit. Kaya't agad siyang lumabas na parang walang nangyari. Malupet talaga si Yakman at sila ay umuwi kasama ang kanyang asawa at iniwan si Catherine na nakangiti. Paglipas ng ilang araw, tulad ng ipinangako, inanyayahan ni Ana si Beth na dumalo sa party kung saan nakilala ni Beth si Conrado. Umupo siya malapit sa kanya at matapang na hinawakan ang hita ng mayamang lalaki.
na may balak siyang akitin. Nakipag-flirt si Beth sa kanya hindi lamang upang makakuha ng pera, kundi upang mabawasan ang kanyang mga gastusin at para na rin sa kanyang mga bayarin at pangangailangan sa paaralan. Sa kabila nito, iniwan ni Conrado si Beth nang walang kahit anong salita, ngunit tila labis na nangangailangan si Beth. Sa paglipas ng panahon, lumalabas na patuloy pa rin ang komunikasyon ni Conrado at Beth. Si Conrado ay madalas makatanggap ng mga masiglang mensahe at pangaakit mula kay Beth sa pamamagitan ng mga larawan at video calls. Dahil dito hindi napigilan ni Conrado na laruin ang kanyang microphone habang nakaupo. Isang gabi, nagising si Beth na malungkot matapos mapanaginipan ng isang trahedya mula sa kanyang nakaraan. At laking gulat niya nang makita niyang naroon ang kaibigan niyang si Carla. Si Carla ay matagal ng kaibigan ni Beth, palaging nandyan para sa kanya sa mga oras ng pagsubok at kasiyahan. Malinaw na mayroong espesyal na relasyon ang dalawa, kahit na pareho silang babae. Habang nag-o-overtime, nakatanggap si Conrado ng mensahe mula kay Beth na may kasamang litrato nila ni Ana sa loob ng kanyang bahay. Agad siyang kinabahan at nagmadaling magmaneho pauwi. Pagdating niya doon, laking gulat niya nang makita si Beth sa loob ng kanyang bahay at nakahanda na para maghapunan. Ikinuwento ni Melba kay Conrado ang personal na buhay ni Beth at inamin naman ni Beth na ang kanyang pang-araw-araw na gastusin ay nagmumula sa mga kita niya mula sa online na negosyo at streaming. Naging mas awkward ang pakiramdam ni Conrado dahil alam niyang nagsisinungaling si Beth. Samantala, patuloy namang kinukulit ni Beth si Conrado gamit ang kanyang paa kaya't hindi ito makagalaw ng maayos. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Conrado, ngunit inisip ng kanyang asawa na hindi maganda ang pakiramdam niya. Dahil dito, niyaya niya itong magpahinga. Noong gabing yon, nagising si Conrado mula sa isang hindi magandang panaginip. Dumiretso siya sa kusina upang uminom ng tubig, ngunit nagulat siya nang makita si Beth na nakitulog doon. Noong gabing iyon, humiling si Conrado kay Beth na tapusin na ang kanilang lihim na relasyon dahil napagtanto niyang ang kanilang ginagawa ay isang makasalanang aktibidad. Ngunit matigas na tumanggi si Beth at nagbanta na ipapakalat ang mga video ng kanilang relasyon at maaari pa niyang itong ibenta. Dahil walang magawa si Conrado, tuluyan na siyang nalugmok sa mga laro ni Beth kung saan paulit-ulit siyang nagsisinungaling sa kanyang asawa upang makasama at mapasaya si Beth. Isang hapon, habang bumibili sina Conrado at ang kanyang asawa sa mall nang biglang nag-message si Beth na makipagkita sa kanya. Nangako naman si Beth na ito na ang kanilang huling pagkikita at maingat na sinunod ni Conrado ang mga tagubilin ni Beth para sa kanilang pagkikita sa isang hotel. Doon, sinalubong si Conrado ng isang babae at siya pala si Carla, ang tinutukoy ni Beth na kasama niya. Dahil dito, si Conrado ay parang bulkan na pinatubo, puno ng mga damdamin at emosyon na sa wakas ay sumabog. Gayunpaman, nilusaw ni Beth ang isang sleeping pill sa inumin ni Carla na naging dahilan upang makatulog ito. Nang may pagkakataon, sinakatuparan na ni Beth ang kanyang balak na pagpaslang kay Conrado. At pagkatapos nito ay nilagay ni Beth ang patalim sa kamay ni Carla. Si Beth pala ay dumadanas ng malalim na sakit sa pag-iisip dulot ng matinding trauma mula sa kanyang nakaraan. Sa murang edad, siya ay napilit at inabuso ng kanyang sariling ama na nag-iwan ng mga sugat sa kanyang isipan at damdamin. Ang kanyang karanasan sa kanyang ama ang nagtulak sa kanya na maghanap ng mga kaparehong lalaki, mga middle-aged na lalaki. Sa ganitong paraan, pinili ni Beth na gamitin ang kanyang pagkakaakit sa mga ito bilang isang paraan ng paghihiganti. Sa bandang huli, binura ni Beth ang lahat ng mga emails na naglalaman ng mga ebidensya ng kanyang mga ginawa.